Kabanata 671, Palitan kay Yan Rozo. Malamig na tiningnan ni Chin-yu si Coexi, at hindi mapigilan ni Coexi na matens. Bilang presidente ng Jingdo Martial Arts Association, hindi mabilang na bagyo ang kanyang nakita. Pagharap kay Chin-yu, hindi napigilan ni Coexi na sumigaw, "Chin-yu, huwag kang masyadong lumayo. Ako ang presidente ng Jingdo Martial Arts Association. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pananakot sa amin?" Pagkatapos ng paalala ni Coexi, tila may naisip si Chin-yu. Gumisi siya, "Nagbago na ang isip ko. Bibigyan lang kita ng 2 araw. Tandaan, 2 araw lang. Kung hindi ko makikita si Yan Rozo sa loob ng 2 araw, paparusahan ko sa publiko ang presidente ng Jingdo Martial Arts Association." Kung ang mga nakatataas ay hindi natatakot na mawala ang kanilang reputasyon, pagkatapos ay magpatuloy. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chin-yu at umalis. Sumunod si Burly at Robust sa likod ni Chin-yu. Ang buong paglalakbay ay walang hadlang, at walang nang-ahas na pigilan si Chin-yu. Pagkatapos umalis sa Jingdo Martial Arts Association, direktang bumalik si Chin-yu sa Green Moon Villa. Si Burly at Robust ay walang gaanong oras na natitira, kaya maaaring bigyan ni Chin-yu ng 2 araw ang Jingdo Martial Arts Association. Kung hindi pa rin siya pababayaan ng Jingdo Martial Arts Association pagkaraan ng 2 araw, papatayin ni Chin-yu ang pangulo ng Jingdo Martial Arts Association sa harap ng lahat. Sa lalong madaling panahon, ang bagay na ito ay kumalat. Nahuli ang pangulo ng Jingdo Martial Arts Association. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Maging ang presidente ay nahuli ng buhay. Ito ay masyadong FX-king katawa-tawa. Oo, para mahuli ang magnanakaw, kailangan mo nang hulihin ang pinuno. TSK, gaya ng inaasahan kay Chin-yu. Para kay Yan Rozo, ang Chin-yu na ito ay talagang lalabas lahat. Saglit, nagkaroon ng gulo ang usapan. Halos lahat ay pinag-uusapan ng bagay na ito. Ang Pangulo ay nahuli ng buhay, at ang Jingdo Martial Arts Association ay walang alinlangan na napahiya. Sa Jingdo Martial Arts Association, hindi napigilan ni Zia Hang na tahimik na manigarilyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumayo si Zia Hang at pumasok sa opisina. Pagdating sa opisina, sinara ni Zia Hang ang pinto. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Chin-yu. Sa sandaling ito, si Chin-yu ay naka-crossleg sa kanyang silid. Malamig ang kanyang mukha at bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Kahit na ganoon, ramdam pa rin niya ang nakamamatay na aura sa paligid niya. Nang makita ang tawag ni Zia Hang sa telepono, sumimangot si Chin-yu at saka kinuha ang telepono. "Hello." Kinuha ni Chin-yu ang telepono at ang kanyang tono ay sobrang kalmado. Walang sinabing kalokohan si Zia Hang sa kabilang dulo. Dumiretso siya sa punto at sinabing, "Chin-yu, sa mga nakatataas, si Coexi ay isang chess piece lang. Malamang na hindi sila papayag sa kahilingan mo." Sa sandaling sinabi niya iyon, ang ekspresyon ni Chin-yu ay naging napakasama. Huminga siya ng malalim at nagtanong, "Sino ang mga nakatataas na iyon?" Ngumiti ng mapait si Zia Hang. Walang nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan. Kahit si Coexi ay walang alam. Natahimik si Chin-yu. Wala siyang malalim na pangunawa sa Jingdo Martial Arts Association, ni wala siyang alam tungkol sa mga nakatataas. Kung tutuusin, si Coexi ang presidente. Alam yan ng lahat ng tao sa mundo. Kahit na wala silang pakialam sa buhay ni Coexi, pakialam nila ang posisyon ni Coexi bilang presidente, sabi ni Chin-yu sa malalim na boses. Tulad ng sinabi ni Chin-yu, kahit ang mga aristokratikong pamilya ay nagmamalasakit sa kanilang sariling reputasyon, lalo pa ang Jingdo Martial Arts Association. Ngayong nahuli ng buhay si Coexi, masasabing naging mainit na paksa ang usapin. Kung hindi man lang mailigtas ng Jingdo Martial Arts Association ang Pangulo, hindi lang mawawala ang reputasyon nito kundi pati na rin ang prestihiyo at dignidad nito. Sana nga, sabi ni Zia Hang sa malalim na boses. Gumisi si Chin-yu, kahit na talagang sumuko sila kay Coexi, magiging kapakipakinabang pa rin ito sa akin. Kung papatayin ko si Coexi, ikaw ang susunod na presidente.
Natigilan si Zia Hang, pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, totoo iyon. Napabuntong hininga si Chin Yu at sinabi, kung mayroon kang anumang balita, tandaan na ipaalam sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, direktang ibinaba ni Chin Yu ang telepono. Pagkatapos, tumayo si Chin Yu at lumabas ng kanyang silid, hanggang sa isang madilim na basement. Ang basement ay sobrang basa at walang ilaw. Inihagis pa ni Chin Yu dito ang kabaong ng babaeng nakamaskara. Ang buong basement ay sobrang lamig. Maging si Koexi ay labis na nagyelo. Sa basement na ito, mayroong isang napakaliit na kulungan ng aso. Sa sandaling ito, nakakulong si Koexi sa dog cage na ito. Sina Burly at Robust ang namamahala sa pagbabantay dito. Walang tigil na nanginginig si Koexi sa hola. Sobrang putla ng mukha niya at parang sobrang sakit. Nang makita niya si Chin Yu, agad na hinawakan ni Koexi ang mga metal bar ng hola. Chin Yu? Palabasin mo ako. Galit na sigaw ni Koexi. Malamig na tiningnan ni Chin Yu si Koexi at sinabing, bakit? May sakit ka ba? Kinagat ni Koexi ang kanyang mga ngipin at sinabing, ako ang presidente ng Jingdu Martial Arts Association. Paano mo ako ikinukulong sa isang maliit na kulungan ng aso? Ay! Gusto kitang patayin. Hindi napigilan ni Chin Yu na matawa. Bakit? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mapahiya ang iyong dignidad? Hindi ba hindi komportable si Yan Ruozo na ikinulong mo sa isang bilangguan? Huwag mong sabihin sa akin ang mga mandirigmang iyon na kinasuhan ng mga krimen dahil hindi sila sumang-ayon sa iyong asosasyon ay walang dignidad. Sa isang dagandong, buzz ang buong hola. Bumagsak ang alikabok sa buong basement. Koexi? Sinabi ko sa iyo na pahihirapan kita ng 1,000 beses na sakit, minisyon ni Chin Yu. Pinandilatan ni Koexi si Chin Yu at sinabing, hindi ka pakakawala ng Jingdu Martial Arts Association. Isa kang patay na karne. Si Chin Yu ay hindi mapakali kay Koexi. Sinipa niya ang hola, tumalikod, at lumabas. Sa sandaling ito, ang Jingdu Martial Arts Association ay nagsasagawa ng isang pulong. Sa meeting room, nagtatago pa rin sa dilim ang iilang nakatataas. At ang taong namumuno sa pulong sa pagkakataong ito ay hindi na si Koexi, kundi si Zia Hang. Si Chin Yu ay nagdala ng 2 napakalakas na tao at pilit na pinasok ang bilangguan, totoo ang ulat ni Zia Hang. Hawak ni President ko ang Martial Saint Weapon. Hindi lamang niya nagawang saktan si Chin Yu, ngunit maging ang pinuno ng Prajna ay inagaw din ni Chin Yu. Tahimik ang meeting room. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, may nagsalita sa wakas, si Koexi ang presidente. Hindi siya pwedeng mamatay. Kahit na mamatay siya, hindi siya maaaring mamatay sa kamay ni Chin Yu. Sumasang-ayon ako, kahit na ano, kailangan nating ibalik siya. Nang marinig ito, nagmamadaling sinabi ni Zia Hang, pero, sinabi ni Chin Yu na gusto niyang ipagpalit natin siya kay Yan Ruozo. Dapat ba tayong pumayag sa kanyang kahilingan? Kabanata 672, I'll capture you pati. Lumingon-lingon si Zia Hang sa kadiliman, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Muling tumahimik ang eksena. Mukhang kailangan nilang isaalang-alang ang tanong na ito. Hindi. Walang paraan na maibibigay si Yan Ruozo. Sa oras na ito, isang boses ang sa wakas ay nagmula sa kadiliman. Tama ka. Kahit na hindi natin iligtas si Koexi, hindi natin mabitawan si Yan Ruozo, sabi ng iba. Sumasang-ayon ako. Sa ilang sandali, maraming nakatataas ang sumang-ayon sa mungkahing ito. Hindi napigilan ni Zia Hang na mapabuntong hininga nang marinig ito. Gaya ng inaasahan, ang mga nakatataas na ito ay hindi pumayag sa kahilingan ni Chin Yu. Gayunpaman, kailangan pa rin nating iligtas si Koexi. Sa oras na ito, sinabi ng iba. Bumuo ng iba pang kondisyon para makipagpalitan. Sinabi ni Zia Hang sa mahinang boses mula sa gilid, may 2 eksperto si Chin Yu sa tabi niya. Ang kanilang lakas ay lampas sa imahinasyon. Kahit ang Martial Saint Weapon ay hindi sila masasaktan kahit kaunti. Imposible. Walang ganoong tao sa mundo. Hindi nagtagal, may tumanggi sa pahayag ni Zia Hang. Nagmamadaling sinabi ni Zia Hang, mga senior executive, totoo ito.
Nakita namin si Pangulong Ko na hawak ng aming sariling mga mata ang pinuno ng Prajna. Madali siyang napigilan ng 2 taong iyon. Siguradong gumamit siya ng ilang lihim na pamamaraan. Sabi ng isang senior executive sa mahinang boses. Magpadala ka agad ng isang tao upang mag-scout para sa mga balita. Sa parehong oras, makipag-ayos sa Chinyu na iyon. Malamig na sabi ng isang senior executive. Dahan daw ang tumayo si Ziyahang at nagboluntaryo, mga mas mataas, handa akong pumunta. Hindi na kailangan, may kandidato na tayo. Isang malamig na boses ang nagmula sa dilim. Ibinuko ni Ziyahang ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit ang mga nakatataas na ito ay dahan daw ang umatras at nawala sa dilim. Bahagyang kumunot ang noo ni Ziyahang. Nagkaroon na ng kandidato. Hindi kaya kahit na namatay si Koexi, hindi niya magagawang maging susunod na presidente. Mukhang hindi ganoon kadali ang lahat, ungol ni Ziyahang. Tuldok tuldok tuldok. Green Moon Villa. Naka-cross-legged si Chinyu sa isang bakanteng espasyo. Sa harap niya ay isang piraso ng pusong yelo. Ang puso ng yelo ay naglalabas ng mga daloy ng purong espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiyang ito ay pumaligid sa katawan ni Chinyu at bumuo ng isang maliit na whirlpool. Ang mga agos ng espiritual na enerhiya na ito ay napakadalisay, ngunit si Chinyu ay hindi talaga mapakali. Walang tigil na pawis ang kanyang noo, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Mukhang napaka-unstable ng estado mo. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog sa tainga ni Chinyu. Biglang bumukas ang mga mata ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin sa likuran niya at nakita niya ang isang payat na matandang babae na tahimik na nakatayo. Maingat na tiningnan ni Chinyu ang matandang babae at malamig na sinabi, "Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo?" Inilagay ng matandang babae ang kanyang mga kamay sa likod niya at walang pakialam na sinabi, "Hindi mo ba gustong makipag-usap sa Jingdu Martial Arts Association?" "Nandito ako." Nagdilim ang mukha ni Chinyu at pansamantalang sinabi niya, "Ikaw ang nakatataas sa Jingdu Martial Arts Association." "Oh, alam mo ba ang tungkol sa mga nakatataas?" Umupo ang matandang babae sa tapat ni Chinyu at nagbuhos pa ng isang basong tubig. "Mukhang kilalang kilala mo kami," walang ekspresyon na sabi ng matandang babae. Ang mga mata ni Chinyu ay napuno ng pagbabantay, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay pinakawalan din. Tahimik na nakapasok sa silid na ito ang matandang babae. Ang kanyang lakas ay malamang na higit sa Chinyu. "Sabihin mo sa akin, anong mga kondisyon ang mayroon ka?" Uminom ng isang subo ng tubig ang matandang babae at walang pakialam na nagtanong. Malamig na sinabi ni Chinyu, "Sabi ko, ipagpapalit ko siya kay Yan Rozo." Ang iba ay wala sa tanong. Umiling ang matandang babae at sinabing, "Imposibleng kondisyon ito. Palitan natin ng iba. Saka hindi na kailangan pang ituloy ang usapan. Hintayin mo lang kunin ang bangkay ni Koexi," malamig na sabi ni Chinyu. Hindi nabalisa ang matandang babae. Walang pakialam niyang sinabi, "Kapag nagpasya kaming isuko si Koexi, tiyak na maglulunsad kami ng malawakang pag-atake sa Green Moon Villa. Hindi na kami magpipigil pa. Pinag-isipan mo na ba?" Malamig na tiningnan ni Chinyu ang matandang babae at sinabing, "Matanda, tinatakot mo ba ako?" Gumisi ang matandang babae, "Sa tingin mo ba hindi natin ito magagawa? Kung gayon maaari mong subukan." Sigaw ni Chinyu, at biglang lumitaw ang isang gintong liwanag. Kasabay nito, mabilis na lumitaw ang figure ni Burly sa likod ni Chinyu. Ang matandang babae ay hindi maiwasang mapatingin kay Burly sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sinag ng liwanag. Pagkatapos, ngumisi ang matandang babae at sinabing, "Kung ito ang iyong aasa, malamang na mauwi ang iyong magandang panaginip." Bahagyang sumimangot si Chinyu, at hindi napigilan ang kanyang puso na tumibok. Hindi kaya may nakita itong matandang bagay. "Kung hindi ako nagkakamali, dapat bangkay ito, di ba?" Patuloy na sabi ng matandang babae. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Chinyu. "Mukhang tama ako." Matapos makita ng matandang babae ang ekspresyon ni Chinyu, ang isang ngiti ay hindi maiwasang sumilay sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Chinyu at malamig na sinabi, "Paano kung siya nga, paano kung hindi?"
Kahit na siya ay isang bangkay, may kakayahan pa rin siyang sirain ang Jingdu Martial Arts Association. Umiling ang matandang babae at sinabing, Qin masyado mo kaming minamaliit. Kung makakahanap ka ng ganoong bangkay para sa sarili mong gamit, kaya rin namin itong mahanap. Ang mga kilay ni Qin ay mahigpit na nakakunot, at bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanyang mukha. Gaya nga ng sinabi ng matandang babae, halos lahat ng resources sa mundo ay nasa kamay ng Jingdu Martial Arts Association. Sino ang makatitiyak na hindi sila nakakuha ng mas makapangyarihang mga bangkay? Kahit ang bigot ay kayang buhayin ang dalawang bangkay na ito, lalo pa ang Jingdu Martial Arts Association. Qin Yu, nagkaroon ka na ng pagkakataong makapag-usap. Sana ay pahalagahan mo ito, mahinang sabi ng matandang babae. Ang pagkakataong ito ay ngayon o hindi kailanman. Kung mamatay si Koexi, kailangan mong mamatay kasama niya. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang matandang babae at naghanda ng umalis. Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Qin Yu. Agad namang humakbang si Burly at tumayo sa harap ng matandang babae. Ang likod ng matandang babae ay nakaharap kay Qin Yu, at sinabi niyang walang pakialam, ano pa ang sasabihin mo? Malamig na tanong ni Qin Yu, ikaw lang ba ang dumating ngayon? Nakangiting sabi ng matandang babae, ano pa ba? Sa palagay mo ba ay magiging katulad mo ako, na gumagawa ng malaking kaguluhan at ipinapalam ito sa mundo? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Qin Yu, at ngumisi siya at sinabing, bagaman hindi ko alam kung sino ka, sa tingin ko ay napakahalaga mo sa Jingdu Martial Arts Association, tama ba? Parang may naramdaman ang matandang babae. Lumingon siya para tingnan si Qin Yu at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Qin Yu. Wala naman. Dahil hindi kita matatakot kay Koexi, huhulihin din kita. Burly, gawin mo. Sa isang malakas na sigaw ay agad na iniunat ni Burly ang kanyang kamay at hinawakan ang matandang babae. Kabanata 673, Langit na lumalamon sa sawa. Iniunat ni Burly ang dalawang palad at inabot ang matandang babae. Ang matandang babae ay natural na hindi uupo at maghintay sa kamatayan. Malamig siyang bumantong hininga at isang pattern ang agad na namuo sa kanyang mga palad. Ang pattern na ito ay lubhang komplikado at mahiwaga, na parang naglalaman ito ng ilang mahiwagang kapangyarihan. Nagtaas ng kamay ang matandang babae at sinampal ang glabela ni Burly. Biglang tumigil ang palad ni Burly. Nanlamig ang dalawang palad niya sa himpapawid, hindi gumagalaw, parang pinigilan ng spell ng matandang babae. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Pinigilan talaga ng matandang babaeng ito si Burly. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isang tao na kahit ang pinakamataas na martial marquee ay hindi makakaganti sa mga kamay ni Burly. Inilagay ng matandang babae ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, kailangan kong sabihin, talagang matapang ka, ngunit sa kasamaang palad, wala itong silbi. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ang matandang babae kay Burly, ang kanyang pares ng malaitim na mga mata na kumikislap na may kakaibang liwanag. Kailangan kong sabihin, ang bangkay na ito ay masasabing hindi maihahambing na malakas, ngunit ang pamamaraan na ginamit upang kontrolin ito ay masyadong krudo. Umiling ang matandang babae. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang divine sense para kontrolin si Burly ngunit natuklasan niyang tila may ibang divine sense ang lumitaw sa katawan ni Burly. Ang divine sense na ito ay napakalakas, na parang pinipigilan nito ang divine sense ni Qin Yu. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Qin Yu ang matandang babae, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at kinokontrol ang kanyang banal na sentido upang mabaliw na lumabas. Ilang sandali, dalawang sinag ng liwanag ang lumitaw sa katawan ni Burly. Ang isa ay isang gintong sinag ng liwanag, at ang isa ay isang kulay abo na sinag ng liwanag. Ang dalawang sinag ng liwanag na ito ay kumakatawan kay Qin Yu at sa divine sense ng matandang babae. Ang dalawa sa kanila ay umasa sa kanilang banal na kahulugan upang ipaglaban ang kontrol ng katawan ni Burly. Ang kulay abong banal na kahulugan ay medyo malakas. Pinipigilan nito ang divine sense ni Qin Yu at pinipilit itong umatras. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin.
Siya crazily urged ang kanyang banal na kahulugan, at ang gininto ang liwanag ay agad na lumakas. Gumisi ang matandang babae at sinabing, walang silbi. Nasa gitna ka lang ng martial marquee, at ang iyong divine sense ay napakahina. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Wala sa mood si Chinyu na bigyang pansin ang matandang babaeng ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang banal na sentido. Kasunod ng galit na dagindong ni Chinyu, ang gininto ang divine sense sa katawan ni Burly ay biglang naging isang maliit na gininto ang tao. Ang maliit na taong ito ay may eksaktong kaparehong hitsura ni Chinyu. Ang kanyang maliit na gininto ang figure ay nakakuyom ang kamao nito at dumurog patungo sa kulay abong divine sense ng matandang babae. Brief. Nabaliw ang maliit na gintong figure at hinawakan ang kulay abong banal na sentido, pinunit ito sa dalawang bahagi. Ang divine sense ng matandang babae ay agad na naalis sa katawan ni Burly, at sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito para mabawi ang buong kontrol kay Burly. Bahagyang namutla ang mukha ng matandang babae, at agad na napaatras ng ilang hakbang ang nakayuko niyang katawan. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong lusot ang dalawang bangkay na ito. Kung makakatagpo siya ng isang taong may malakas na divine sense, hindi ba nila direktang maaagaw ang kontrol sa mga bangkay na ito? Matapos bawiin ang kontrol, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Agad niyang hinimok si Burly at binato ng suntok ang matandang babae. Malamig na sumangot ang matandang babae at sinabing, batay na lang. Ang isang naglalakad na bangkay ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Habang nagsasalita ay itinaas ng matandang babae ang kanyang payat na palad at dirdiretsong itinutok kay Burly. Halatang minaliit ng matandang babae ang lakas ni Burly. Sa sandaling dumampi ang kanyang nangungunot na palad kay Burly, agad siyang pinalipad. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang babae at hindi niya maiwasang mapabulala sa gulat, ang tigas ng katawan. Walang sinabi si Burly. Muling humawak ang malaking palad niya sa matandang babae. Naningkit ang mata ng matandang babae at biglang iniluwa ang salitang lipulan. Naranasan na ni Chinyu ang discarding ito noon. Ito ang extermination spell na ginamit noon ni Gengsi. Gayunpaman, ang spell ng pagpuksa ng matandang ito ay malinaw na mas malakas kaysa kay Gengsi. Ang napakalaking salitang iyon na may mga umiikot na itim na alon ay walang awa na dumiin patungo kay Burly. Hindi gumamit si Burly ng anumang komplikadong galaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at umasa sa kanyang walang kapantay na mabangis at malalaking kamay. Ang kanyang palad ay direktang dumaikit patungo sa napakalaking salita. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at ang salitang patayin, ay agad na nawala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang babae. She shot backward while mumbling something. Ilang sandali pa, isang malaking itim na ahas ang lumitaw sa likod ng matandang babae. Ang itim na ahas na ito ay inilabas ang masasamang dila at ang mga mata nito ay nagsiwalat ng nakakatakot na titig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu nang makita niya ang malaking ahas na ito. Ito ay hindi mukhang isang spell, ngunit isang tunay na malaking ahas. Halimaw ng demonyo. Bahagyang sumimangot si Chinyu, at hindi maiwasan ng kanyang mga mata ang pagtataka. Ang matandang babaeng ito ay talagang umampon ng isang mabangis na hayop. Sinubukan ni Chinyu na pakawalan ang kanyang panloob na chi upang maramdaman ang paglilinang ng malaking ahas na ito. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang malaking ahas na ito ay nasa tuktok talaga ng martial marquee realm. Kailangang malaman ng isa na sa ilalim ng parehong paglilinang, ang lakas ng demonic beast ay higit pa kaysa sa lakas ng isang tao. Kung ito man ay ang panloob na chi o ang pisikal na katawan, tiyak na hindi sila maihahambing sa mga tao. Ito ay isang natural na kalamangan. Pinaikit ng matandang babae ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, higit 30 taon ko nang inampon itong Heaven Swallow ang python. Sa loob ng 30 taon na ito, pinakain ko ito ng mga elixir, nangungunang mga halamang gamot, at kahit ilang martial artist na nakulong. Sa nakalipas na 30 taon, naabot na nito ang perpektong estado. Maging ang katawan nito o ang paglilinang nito, masasabing ito ang hari ng demonic beasts.
Nakinig si Chinyu sa kanyang pagmamayabang at hindi maiwasang mapangiti, ang ganda. Sa tingin ko ang panloob na core ng naturang demonic beast ay magiging isang mahusay na tonic. Pagkatapos kong patayin ito, tiyak na matitikman ko ito. Nang marinig iyon ng matandang babae, hindi niya napigil ang tumawa, ang aking langit na lumalamon sa katawan ng sawa ay parang bakal. Sa isang hininga, maaari nitong sirain ang mundo. Sa nakalipas na 30 taon, walang sino man ang nagawang saktan ito. Chinyu, hindi ako papayag sa bangkay mo. Pagkatapos sabihin iyon, tinapot ng matandang babae ang katawan ni Heaven Swallow ang python na may magiliw na ekspresyon. Tila nakatanggap ng utos ang Heaven Swallow ang python. Umiling ito at tumingin kay Burly. Bush! Sa sumunod na segundo, biglang inilabas ng Heaven Swallow ang python ang ulo nito at sumugod kay Burly. Hindi umiwas si Burly. Kinuyam niya ang kanyang kamao at walang awa niyang binasag ito patungo sa Heaven Swallow ang python. Napakalakas ng suntok na ito. Ang malaking ulo ng Heaven Swallow ang python ay agad na tumagilid pa atras. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon at kinokontrol si Burly na maningil sa Heaven Swallow ang python. Sa sandaling ito, ang malaking katawan ng Heaven Swallow ang python ay biglang tumangay kay Burly. Mabilis ang takbo nito kaya hindi nakapagsalita ang mga tao. Mabilis na pumulupot sa katawan ni Burly ang malaking katawan ng sawa. Kasunod nito, nagsimulang humigpit ang buntot ng Heaven Swallow ang python, at ang lakas ng pagkakahawak na bumabalot sa katawan ni Burly ay naging mas dakila. Ganito lang, itali ang katawan nito hanggang sa sumabog. Umungol ang matandang babae. Hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig. Si Burly ay pisikal na katawan ng isang makapangyarihang figure. Paano maihahambing ang tigas ng kanyang katawan sa isang hayop? Palapit ng palapit ang Heaven Swallow ang python. Iniluwa pa nito ang isang subo ng black internal chi mula sa malaking bibig nito. Ang panloob na chi na ito ay naglalaman ng isang nakamamatay na lason at napakabaho. Maging si Chinyu ay nagmamadaling tinakpan ang kanyang bibig. Ang Heaven Swallow ang python ay umikot sa paligid ni Burly ng higit sa 10 minuto, ngunit hindi gumagalaw si Burly at hindi man lang naapektuhan. Lunukin mo siya para sa akin. Utos na naman ng matandang babae. Kasabay ng pag-uutos niya, bakas ng katusuhan ang sumilay sa mata ng matandang babae. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kanyang nangungunot na palad at sinugod si Chinyu. Kabanata 674, ang Mystic Realm ng Jingdo Martial Arts Association. Parang may napansin ang matandang babae. Iniunat niya ang kanyang nangungunot na kamay upang hawakan ang ulo ni Chinyu. Ang matandang babaeng ito ay may labis na malupit na lakas. Halata na nakatungtong siya sa tuktok ng martial marquee. Kahit si Chinyu ay hindi nang ahas na pabayaan siya. Walang iniisip, kinuha niya ang pinuno ng prajna at sinampal. Boom! Isang tipak ng internal chi ng martial saint ang agad na sumabog sa palad ng matandang babae. Ang kapangyarihan nito ay direktang tumusok sa palad ng matandang babae, at agad na nabahira ng sariwang dugo ang kanyang mahabang damit. Sok! Ang martial saint weapon ay talagang umaayon sa reputasyon nito, niyugyug ni Chinyu ang prajna ruler sa kanyang kamay at malamig na tumikim. Pinaikit ng matandang babae ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ang prajna ruler ni Koexi ay talagang nahulog sa iyong mga kamay. Mukhang hindi ka masyadong nakakaalam, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Hindi talaga alam ng matandang babae. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi siya kabilang sa Jingdo Martial Arts Association ngunit isa lamang pinarangalan na panauhin. Gayunpaman, mayroon siyang lihim na koneksyon sa mga nakatataas ng Jingdo Martial Arts Association, na nagresulta sa kanyang mataas na katayuan. Old thing? Gusto mo bang subukan muli ang kapangyarihan nitong prajna ruler? Niyugyug ni Chinyu ang pinuno ng prajna at ninisyan. Isang hibla ng panloob na chi ang sumunod sa palad ni Chinyu at pumasok sa pinuno ng prajna. Agad na kumislap ang pinuno ng prajna na may ilang madilim at mahiwagang ilaw. Nagbago ang ekspresyon ng matandang babae, at ang kanyang katawan ay walang kamalay-malay na napaatras. Malinaw, ang matandang bagay na ito ay natatakot din sa pinuno ng prajna.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang martial saint weapon. Ang magkabilang panig ay nasa isang pagkapatas, at ni isa sa kanila ay walang nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Dong! Sa sandaling ito, si Burly, na nakatali ng Heaven Swallow ang python ay biglang sumalakay. Naikuyom niya ang kanyang kamay at biglang sinuntok ang ulo ng Heaven Swallow ang python. Napakalakas ng suntok na ito na halos mabasag ang espasyo. Ang ulo ng Heaven Swallow ang python ay direktang lumipad palabas. Dumaloy ang sariwang dugo mula sa ulo ng sawa. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang babae nang makita niya ito. Ang aking langit na lumalamon sa sawa. Sigaw ng matandang babae at tumakbo papunta sa sawa. Ang lakas ng suntok ni Burly na halos himatayan ang Heaven Swallow ang python. Tulad ng inaasahan sa isang top-grade na demonyong hayop. Ang suntok na ito ay hindi nakabasag ng ulo nito, minisyon ni Jinyu. Niyakap ng matandang babae ang malaking ulo ng Heaven Swallow ang python na may malungkot na ekspresyon. Naglakas loob kang saktan ng Heaven Swallow ang python ko, siguradong hindi kita patatawarin. Tili ng matandang babae. Gumisi si Jinyu, Burly, alisan ng balat ang Heaven Swallow ang python na ito. Gusto kong gumawa ng balabal. Nang matanggap ang utos, si Burly ay gumawa ng isa pang hakbang patungo sa Heaven Swallow ang python. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang babae. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang magic artifact sa pagtatangkang pigilan si Burly. Gayunpaman, lahat ng kanyang magic artifact ay wala sa harap ni Burly. Sa isang suntok, ang magic artifact ay sumabog na parang salamin. Boom! Sa wakas, nabasag ng kamao ni Burly ang malaking ulo ng Heaven Swallow ang python. Sa suntok na ito, agad na lumitaw ang mga bitek sa ulo ng sawa. Ang aking langit na lumalamon sa sawa. Tilatang mata ng matandang babae at puno ng galit ang mukha. Hindi napigilan ni Burly ang kanyang ginagawa. Naikuyom niya ang kanyang kamao at naghanda ng pangatlong suntok. Sa sandaling ito, nagmamadaling iniligpit ng matandang babae ang Heaven Swallow ang python. Pagkatapos, tinitigan ng matandang babae si Jinyu at sinabing, sinaktan mo ang Heaven Swallow ang python ko, tiyak na papatayin kita. Jinyu? Mula ngayon, ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi na magkakaroon ng anumang negotiating talk sa iyo. Di man it, kung hindi mo ibabalik sa akin si Yanrozo, ano ang pag-uusapan natin? Malamig na sabi ni Jinyu. Ang mga mata ng matandang babae ay puno ng layuning pumatay, at galit na galit siya kay Jinyu. Burly, gawin mo? Malamig na sabi ni Jinyu. Nagngangalit ang matandang babae. Naglabas siya ng magic artifact at dahan-daang nawala. Facial magic artifact na naman. Bahagyang kumunat ang noo ni Jinyu. Ilang beses nang nakakita ng spatial magic artifact si Jinyu, ngunit hindi pa siya nagmamay-ari nito. Jinyu? Oras na ng iyong kamatayan. Ang boses ng matandang babae ay nanggaling sa lahat ng direksyon. Gumisi si Jinyu, hihintayin kita. Nang mawala ang matandang babae, unti-unting kumalma ang isip ni Jinyu. Mukhang napakahalaga ni Yanrozo sa Jingdo Martial Arts Association, huminga ng malalim si Jinyu. Kahit na inagaw ni Jinyu si Koexi, hindi pa rin nila binalak na palayain siya. Kailangan kong malaman ang intensyon ng Jingdo Martial Arts Association sa lalong madaling panahon, naisip ni Jinyu sa kanyang sarili. Kapag napatay si Koexi, wala nang babalikan. Hindi ito bibitawan ng Jingdo Martial Arts Association. Sa oras na ito, ang matandang babae ay nagmamadaling bumalik sa Jingdo Martial Arts Association. Sa kaibuturan ng samahan, may isa pang pinto. Ang pintong ito ay mukhang napaka-misteryoso at hindi maarap. Ang pinakamahalaga, ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong pumasok sa pinto. Kahit si Koexi ay hindi alam kung ano ang nasa likod ng pinto. Sa sandaling ito, ang matandang babae ay nakatayo sa harap ng pinto, nakatiklop ang kanyang mga kamay, at tahimik na umawit ng isang spell. Ilang sandali pa, dahan-daang bumukas ang pinto. Ang nakakagulat ay sa likod ng pinto ay isang paraiso. Ibang-iba ito sa konkretong gubat ng Jingdo Martial Arts Association.
Pagpasok dito, naaamoy ng isa ang siksik na espiritual na enerhiya at ang halimuyak ng mga bulaklak. Isang maliit na mundo ang nasa likod ng pintong ito. Isang maliit na mundo na nakahiwalay sa Jingdo Martial Arts Association. Ang gayong pamamaraan ay talagang nakakabigla. Sinasabing ang mga Mighty Realm Cultivator lamang ang makakapagbukas ng isang maliit na mundo sa kanilang sarili. Posible kayang ang Jingdo Martial Arts Association ay may mga Mighty Realm Cultivator. Ito ay hindi maisip. Lumakad ang matandang babae sa maliit na mundong ito na may malungkot na mukha. Pagkatapos, dahan-daang isinara ang pinto. Sa isa sa mga manor sa maliit na mundong ito, pinakawala ng matandang babae ang Heaven Swallow ang Python. Ang Heaven Swallow ang Python ay dumudugo ng husto, at ang buhay at kamatayan nito ay hindi alam. Ang ulo ng malaking ahas ay nabahira ng dugo. Nakakatakot tingnan. May Heaven Swallow ang Python, hinaplos ng matandang babae ang ulo nito, at tumulo ang maputik na luha sa mga butas ng mata niya. Kamusta na? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likuran ng matandang babae. Lumingon siya at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit na nakatakip ang mukha. Kinagat ng matandang babae ang kanyang mga ngipin at sinabing may masamang ekspresyon, gusto kong patayin ang Chinyo na iyon. Tinaktan niya ang Heaven Swallow ang Python ko. Dapat ko siyang patayin. Nang marinig ito ng lalaki, hindi niya napigil ang sabihin, ang Heaven Swallow ang Python na ito ay nasa tuktok ng Martial Marquee. Maliban sa Martial Saint, walang makakatalo dito. Paanong saktan ng Chinyo na iyon ang Heaven Swallow ang Python sa ganoong kalagayan? Pinunasan ng matandang babae ang kanyang mga luha at malamig na sinabi, may dalawang eksperto sa tabi ni Chinyo. Mula sa kanilang pisikal na lakas, dapat ay nasa Mighty Realm man lang sila. Mighty Realm. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang marinig niya ito. Paano magkakaroon ng cultivator sa Mighty Realm sa mundong ito? Kumunat ang noo ng lalaki at sinabing. Sinabi ng matandang babae sa malalim na boses, huwag kang mag-alisa. Ayon sa aking obserbasyon, dalawa lang silang bangkay. Sila ay hindi bababa sa libu-libong taong gulang. Hindi ko alam kung anong sikretong pamamaraan ang ginamit ni Chinyo para pansamantalang kontrolin ang dalawang bangkay na ito. Natahimik sandali ang lalaki bago ngumisi, nakuha niya talaga ang pisikal na katawan ng Mighty Realm. Nakakagulat. Ang matandang babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang dalawang bangkay na iyon ay hindi makakaligtas ng matagal. Sa sandaling dumating ang oras, papatayin ko kaagad ang Chinyo na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Kabanata 675, ang pakikipagtulungan sa Hongyi Sect. Sinabi ng lalaki sa malalim na boses, ang mga nakatataas ay lalong hindi nasisiyahan sa ating Jingdo Martial Arts Association. Subukang huwag gamitin ang aming lakas ng tao. Bahagyang kumunot ang noo ng matandang babae at bahagyang ngumuso, ano ang dahilan sa pagkakataong ito? Bumantong hininga ang lalaki at sinabing, ang mga nakatataas ay ayaw makakita ng monopolyo sa isang organisasyon, naiintindihan mo. Parang may naintindihan ang matandang babae. Napakalinaw din ng mga salita ni G. Joe noong huling pagkakataon. Gusto niyang ilabas ng Jingdo Martial Arts Association ang mga resources. Naiintindihan ko, huminga ng malalim ang matandang babae. As long as we are willing, we can support an organization anytime. Bukod dito, lahat ng sekta sa mundo ay nakikita ang ating mga anino. Tumango ang lalaki at sinabing, buti naman naiintindihan mo. Walang ibang sinabi ang matandang babae kundi tumingin sa ulo ng Heaven Swallow ang Python. Makalipas ang ilang minuto, ang matandang babae ay lumitaw sa bilangguan ng Jingdo Martial Arts Association. Ang sumusunod sa kanya ay si Zia Hang. Pumili ng ilang martial marquises at dalhin sila sa akin, ang matandang babae ay sumulyap sa mga bilanggo at malamig na sinabi. Pansamantalang nagtanong si Zia Hang, ano ang kailangan mo sa kanila? Nanlamig ang mukha ng matandang babae at napag-alitan, hindi mo na kailangang malaman pa. Sundin mo lang ang utos ko. Mabilis na tumango si Zia Hang at sinabing, naiintindihan ko. Pumili siya ng 8 martial marquises mula sa kulungang ito ayon sa kahilingan ng matandang babae. Akala ng 8 tao na ito ay mabibigyan sila ng amnestia.
Hindi nila alam na sila na pala ang magiging pagkain ng Heaven Swallow ang python. Ang paggamit ng katawan ni Marshall Marquez bilang pagkain ay talagang nakakagulat. Tuldok tuldok tuldok. Sa oras na ito, si Chin Yu ay nasa basement. Sumuko na sa iyo ang Jingdo Martial Arts Association, tumingin si Chin Yu kay Ko Exi at malamig na sinabi. Sumimangot si Ko Exi at sumigaw, imposible. Ako ang presidente ng Jingdo Martial Arts Association, ang may-ari ng pinakamataas na awtoridad, ako. Ikaw ba? Pinutol ni Chin Yu si Ko Exi. Alam nating pareho na ikaw, Ko Exi, ay isang sangla lamang. Ang totoong controller ay hindi lumalabas, tama ba? Ang mukha ni Ko Exi ay naging pangit, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago. Nagtrabaho ako sa Jingdo Martial Arts Association sa loob ng ilang dekada, at ngayon ay mayroon na akong napakalakas na awtoridad. Hinding-hindi nila ako susukwan. Malamig na sabi ni Ko Exi. Tinuya ni Chin Yu, huwag mong lokohin ang iyong sarili, Ko Exi. Maaari mong isuko ang isang pon anumang oras, pabayaan mo sila. Imposible, imposible. Ang mukha ni Ko Exi ay mabangis at puno ng ayaw. Umalangaw-ngaw sa basement ang kanyang galit na dagandong. Sa ilalim ng malaking puwersang ito, nagsimulang gumuho ang basement. Hindi pinansin ni Chin Yu si Ko Exi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng basement na may pag-aalala sa mukha. Mukhang. Oras na para mag-isip ng paraan, naisip ni Chin Yu sa sarili. Matapos patayin si Ko Exi, hindi na magpipigil ang Jingdo Martial Arts Association. Magpapadala sila ng mga tao anumang oras, o kahit nasasalakayin ang Green Moon Villa. Ang Green Moon Villa ay mayroon na ngayong daan-daang mga disipulo. Imposible para kay Chin Yu na makatakas mag-isa. Kung mag-set up ako ng mountain protection formation sa Green Moon Villa, iniisip ko kung magiging kapaki-pakinabang ito, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Sa pamamaraan ni Chin Yu, hindi mahirap para sa kanya na mag-set up ng isang pormasayon na nagpoprotekta sa bundok. Ngunit mas maraming eksperto ang Jingdo Martial Arts Association. Baka masira nila ang formation anumang oras. Nag-aalala ito kay Chin Yu. Sa gabi, si Chin Yu ay hindi makatulog ng mahabang panahon. Kaya naman, tumayo siya at naglakad palabas ng Green Moon Villa, naghahanap ng mapupuntahan. Dumating siya sa isang tahimik na bar at umorder ng isang baso ng alak. Sa pakikinig sa mabagal at malumanay na musika, ang isipan ni Chin Yu ay lubos na nakaka-relax. Marahil ay sobrang pagod na ako sa pagkakataong ito, napabuntong hininga si Chin Yu. Ang espiritu ni Chin Yu ay nasa mataas na estado ng tensyon halos araw-araw. Ang biglaang pagpapahingang ito ay nagparamdam kay Chin Yu ng hindi maipaliwanag na kahanga-hanga. Umiinom mag-isa. Isang boses ng babae ang biglang nagmula sa gilid ni Chin Yu. Paglingon niya, nakita niya ang isang napakabaliw na babae na ang buhok ay nasa malalaking alon na nakaupo sa likuran niya. Ano? Hindi mo ako makikilala. Humigop ng alak ang babae at walang pakialam na sinabi. Mukhang pamilyar ang babaeng ito, ngunit hindi maalala ni Chin Yu. Nagkita kami minsan sa isang bar sa Jingdo, paalala ng babae sa kanya. Biglang naalala ni Chin Yu. Sa oras na iyon, nagtatago pa rin si Chin Yu sa itim na roba. Dumating ang babaeng ito para makipag-usap sa kanya at binigyan siya ng business card. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ikaw ay Su Chen? Sabi ni Chin Yu habang sinusukat niya ang babaeng nasa harapan niya. Sabi ng babae na may mahinang ngiti, mukhang naaalala pa rin ako ni Mr. Chin. Ang isang pahiwatig ng isang ngiti ay hindi maiwasang lumitaw sa mukha ni Chin Yu. Pinalaki niya ang babaeng nasa harapan niya at nakangising sabi, ito na ang pangalawang beses na nilapitan mo ako. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Humigop ng alak si Su Chen at nakangiting sinabi, kung sasabihin kong gusto kitang lubad, maniniwala ka ba sa akin? Itali mo ako. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at hindi maiwasang matawa. Seryosong tumango si Su Chen at sinabing, tama. Ayaw mo bang magkaroon ng malakas na taga-suporta? Isang malakas na backer. Gaano kalakas? Mas malakas ba ito kaysa sa Jingdo Martial Arts Association? O mas makapangyarihan ba ito kaysa sa pamilyang yan?
Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Si Su Chen ay hindi nagalit. She said with a faint smile. Sa totoo lang, hindi natin sila kayang kalabanan, pero sa loob lang ng bansa natin yan. Oh, so isa pang dayuhang organisasyon, ang Hongyi Sect. O ang tinatawag na Han Palace. Gumisi si Chinyu. Saglit na natahimik si Su Chen, pagkatapos ay tumango at sinabing, tama, galing talaga ako sa Hongyi Sect. Nang marinig ito, agad na napangiti si Chinyu. Hindi talaga sumusuko ang Hongyi Sect. 2 taon na ang nakakalipas pero ginugulo mo pa rin ako, nakangising sabi ni Chinyu. Nagpakita ka mula sa sandaling tumuntong ako sa landas ng paglilinang hanggang sa aking kasalukuyang martial marquee. Nakakamangha. Sinabi ni Su Chen na may mahinang ngiti, ito rin ang nagpapatunay sa ating pananaw. Malamig na sinabi ni Chinyu, kung ayaw mong mamatay, mawala ka kaagad. Wala akong interes sa isang kilalang organisasyon na tulad mo. Notorious. Nagpakita si Su Chen ng bakas ng panunuya sa kanyang mukha. Ano ang matuwid at ano ang masama? Kung iisipin mo talaga, kilalang kilala ka rin Chinyu, di ba? Ang Jingdo Martial Arts Association ay talagang prestihiyoso at kilala. Don't tell me sa tingin mo sila ay isang uri ng marangal na sekta o mabubuting tao. Nang marinig ang mga salita ni Su Chen, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Inindayog niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabing, not bad. Matagumpay mo akong nailipat. Magpatuloy. Sinabi ni Su Chen, ang ating Hongyi Sect ay talagang kilala, ngunit mayroon din tayong napakalakas na lakas. Ito ay kapakipakinabang sa iyo nang walang anumang pinsala. Kung gusto mo, maaari tayong magtrabaho sa isang batayan ng pakikipagtulungan. Nag-isip sandali si Chinyu at sinabing, paano mo mapapatunayan ang iyong lakas? Sinabi ni Su Chen na may mahinang ngiti, Mr. Maaaring humiling si Chin at tingnan kung magagawa natin ito. Isang ngiti ang agad na lumitaw sa mukha ni Chinyu. Inalog-alog niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, sige. Kung mahahanap mo kung nasaan si Yan Rozo, maniniwala ako sa iyo. Paano naman? Kabanata 676, Koeksi nagmamakaawa. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, agad na tumahimik si Su Chen. Kalimutan mo ito kung hindi mo magagawa, tumayo si Chinyu at sinabi. Sana rin ay hindi na ako guguluhin ng iyong Hongyi Sect mula ngayon. Hindi kami makikialam sa negosyo ng isa't isa. Pagkatapos sabihin ito, aalis na sana si Chinyu. Gayunpaman, pinigilan siya ni Su Chen. Sinabi niya sa malalim na boses, okay, papayag ako. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, kung mahahanap mo si Yan Rozo, papayag ako. Ngumiti si Su Chen at sinabi, upang makuha ang pagkilala ni Mr. Chin, gagawin namin ang aming makakaya. Hindi na nagsalita pa si Chinyu at tumalikod na para umalis. Sa sandaling ito, muling pinigilan ni Su Chen si Chinyu. Anong meron? May iba pa ba? Tanong ni Chinyu. Bahagyang ngumiti si Su Chen at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, kasalukuyan kang nag-aalala kung paano haharapin ang Jingdo Martial Arts Association dahil wala kang mahanap na lugar na mapagtataguan, tama ba? Oo, tumango si Chinyu. Nagpatuloy si Su Chen, maaari akong magbigay sa iyo ng mungkahi. Tinitigan ni Chinyu si Su Chen, naghihintay na magpatuloy ito. Sinabi ni Su Chen, ilipat ang buong sekta at pumunta sa Immortal Slaying Sect. Natigilan si Chinyu. Ito ay isang magandang ideya. Ang tarangkahan ng Immortal Slaying Sect ay hindi mabuksan. Bukod dito, ang Jingdo Martial Arts Association ay medyo natatakot din sa Immortal Slaying Sect. Ito ay talagang isang magandang lugar upang itago. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Chinyu ang ideyang ito. Umiling siya at sinabing, una, sarado na ang tarangkahan ng Immortal Slaying Sect, hindi ako makakapasok. Pangalawa, ang Immortal Slaying Sect ay nasa ilalim ng dagat. Puno ito ng layuning pagpatay at panganib. Kaya kung tiisin, pero hindi ibig sabihin na kaya ng lahat. Ngumiti si Su Chen at sinabi, ito ay tiyak na dahil dito na maaari mong kunin ang pagkakataong ito upang manirahan. Kung paano makapasok, baka matulungan kitang makaisip ng paraan.
Siyempre, pagkatapos naming magkatrabaho yon. Gumisi si Chinyu. Hindi niya pinansin si Su Chen at tumalikod para umalis. Kinabukasan ay ang appointment na napagkasundoan ni Chinyu at ng Jingdu Martial Arts Association. Sa madaling araw, tinawagan ni Chinyu si Ziyahang upang mag-imbestiga para sa impormasyon. Sinabi ni Ziyahang sa kabilang dulo sa malalim na boses, napakatatag ng ugali ng Jingdu Martial Arts Association. Hindi nila pababayaan si Yan Ruozo. Narinig ito ni Chinyu at ni Nishan, sige, bibigyan ko sila ng malaking regalo. Pagkatapos sabihin iyon, direktang ibinaba ni Chinyu ang telepono. Bagamat nahulaan na niya kanina na hindi papayag ang Jingdu Martial Arts Association, hindi pa rin niya kayang tiisin ang galit sa kanyang puso sa sandaling ito. Kung gayon, lumaban tayo hanggang kamatayan, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos, tumalikod si Chinyu at naglakad patungo sa basement. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang holo kung saan nakakulong si Koexi at pinasok ito sa kotse. Kasabay nito, hiniling niya kina Burly at Robust na i-escort siya ng personal para mapigilan si Koexi na makatakas. Anong ginagawa mo? Si Koexi ay natakot. Sumulyap si Chinyu kay Koexi at ni Nishan, ang Jingdu Martial Arts Association ay sumuko na sa iyo. Oras na para tuparin ko ang pangako ko. Ang ekspresyon ni Koexi ay nagbago ng husto. Sabi niya nang may pag-aalala, Chinyu, huwag kang padalos-dalos. I think pwede tayong mag-usap. Walang dapat pag-usapan, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti habang pinaandar niya ang sasakyan. Si Koexi ay ganap na nataranta. Sa pagharap sa kamatayan, walang sino man ang hindi natatakot. Umiikot ang isip niya na para bang nag-iisip ng countermeasure. Chinyu, alam kong maraming sikreto ng Jingdu Martial Arts Association. Kung payag kang palayain ako, masasabi ko sa iyo ang lahat. Ungol si Koexi. Nang marinig ito, medyo interesado si Chinyu. Bilang presidente ng Jingdu Martial Arts Association sa loob ng maraming taon, natural na mas alam ni Koexi kaysa kay Ziyahang. Sa makatuwid, ipinarode ni Chinyu ang kanyang sasakyan sa gilid at nakangiting sinabi, kailangan kong sabihin, na antig ako sa iyong mga salita. Nang marinig ito, agad na nakahinga ng maluwag si Koexi. Pagkatapos, sinabi ni Koexi, ano ang gusto mong itanong? Basta ang alam ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumingin si Chinyu kay Koexi at sinabi sa malalim na boses, sino ang mga nakatataas sa likod mo? Ano ang kanilang mga antas ng pagtatanim? Umiling si Koexi at sinabing, hindi ko talaga alam. Umiral na sila simula noong sumali ako. So, nag-exist sila for many years. Ibig sabihin, hindi sila mas bata sa iyo, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Mabilis na tumango si Koexi at sinabing, tama. Ayon sa aking paghatol, ang 8 nakatataas na ito ay hindi nagbago sa loob ng napakaraming taon. Kung cultivation ang pag-uusapan, siguradong mas mataas ang cultivation nila sa akin. Malamang na nakapasok na sila sa Martial Saint Realm. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. May Martial Saint nga ang Jingdu Martial Arts Association. Ang mga taong ito ay maaaring mula sa nakaraang panahon, patuloy ni Koexi. Natahimik sandali si Chinyu bago siya nagpatuloy, talaga bang may hawak na Martial Saint ang Jingdu Martial Arts Association? Tama. Walang tinago si Koexi. Nang marinig ito ni Chinyu, hindi niya maiwasang mapangiti. Napakakapangyarihan ng Jingdu Martial Arts Association, bakit yumuyuko ka pa rin kay Yan Sihai? Ngumiti ng mapait si Koexi. Ikaw na mismo nagsabi, nakasangla lang ako. Bukod dito, sa panahong ito, matagal nang nakalimutan ang mga martial artist. Kung hindi, sa tingin mo ba ay handang magtago sa dilim ang 8 mas mataas na tao? Sa palagay ko ay walang sino man ang handang magtago sa dilim sa loob ng mga dekada o kahit na mga siglo. Tahimik na tumango si Chinyu. Ito ang katotohanan. Ang mga martial artist ay isang maliit na grupo kung tutuusin. Maaaring walang kahit isang martial artist sa libu-libong tao. Walang ibang dahilan. Dahil lang sa mas mataas ang cultivation requirements ng mga martial artist.
Sa kasalukuyang panahon, kakaunti ang mga mapagkukunan ng pagtatanim, kaya kailangan nilang umasa sa mga nangungunang halamang halaman upang linangin. At ang bawat nangungunang damo ay mahal. Ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. May isa pang isyu, patuloy ni Chinyu. Naalala ko na wala akong sama ng loob sa Jingdo Martial Arts Association mo. Pero bakit gusto mo akong patayin ng paulit-ulit? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Koexi. Nang ilabas ang paksang ito, hindi napigilan ni Koexi na tumahimik. Napaisip siya sandali at sinabing, utos din ito ng mga nakatataas. Tinasabing, natatakot silang maging bantaka sa asosasyon. Bullshit. Noong panahong iyon, wala lang ako at hindi karapat-dapat sa atensyon ng mga nakatataas, ngumuso si Chinyu. Tumango si Koexi at sinabing, tama ka. Not to mention the higher-ups, even I didn't think highly of you at that time. Pero hindi ko alam kung bakit sobrang maingat ang mga nakatataas sa pakikitungo sa iyo. Medyo may kamukha ka raw kasi ilang dekada na ang nakalipas. Sumimangot si Chinyu at sinabing, isang tao mula sa ilang dekada na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Koexi at sinabing, narinig ko na may malaking labanan noon. Ang taong iyon ay pumatay ng 12 ng mga martial saints mula sa Jingdo Martial Arts Association. Pinatay ang 12 ng mga martial saints. Hindi napigilan ni Chinyu ang pagsipsip ng malamig na hangin. Sinabi ni Koexi, oo, ngunit iyon ay isang alamat lamang. Hindi ko pa ito nakita ng sarili kong mga mata. Hindi umimik si Chinyu, ngunit ang kanyang puso ay nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Hindi kaya, ang taong iyon ay ang ama ni Chinyu. Sa pag-iisip nito, mabilis na tumingin si Chinyu kay Koexi at nag-aalalang nagtanong, ano ang hitsura ng taong iyon? At ano ang kinahinatnan niya? Kabanata 677, Pampublikong pagbitay kay Koexi. Napailing na lang si Koexi sa tanong na ito. Ang mga ito ay naitala sa mga file ng Jingdo Martial Arts Association. Hindi ko pa sila nakita, sabi ni Koexi. Files. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya kay Koexi at nagtanong, ang mga file ba na binanggit mo sa Scripture Pavilion? Tama, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Koexi. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, sa tingin ko dapat maraming mga bagay ang nakarecord sa mga file, tama ba? Sa pagbanggit sa paksang ito, buong pagmamalaking sinabi ni Koexi, syempre. Halos lahat ng nangyari sa martial arts world ay nakarecord sa files. Napaisip si Chinyu, itong Scripture Pavilion. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makarating doon. Isang huling tanong, tumingin si Chinyu kay Koexi. Tumango si Koexi, sige. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at ngumiti. Dapat maraming lugar na kabilang sa Jingdo Martial Arts Association, di ba? Oo, natural ito bilang palasyo ng mundo ng martial arts, hindi maipaliwanag na pagmamalaki si Koexi. Tanong ni Chinyu, kung gayon, aling lugar ang may pinakamaraming martial artist? Nag-isip sandali si Koexi at sinabing, ito ay Taoism Theory Library. Taoism Theory Library. Tila hindi pamilyar kay Chinyu ang pangalan. Tumango si Koexi at sinabing, tama. Ang Taoism Theory Library ay isang pampublikong aklata na itinakda ng Jingdo Martial Arts Association. Maraming martial artist ang pwedeng pumunta rito para matuto ng spells. Talagang nagulat ito kay Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang Jingdo Martial Arts Association ay magbibigay ng ganoong pampublikong mapagkukunan. Ang Taoism Theory Library, sigurado ka bang ito ang may pinakamaraming tao doon? Tanong muli ni Chinyu. Ngumuso si Koexi, syempre. Mula sa Great Grandmaster hanggang sa Martial Marquis, halos lahat sila ay nakapunta na sa library. Tahimik na tumango si Chinyu at sinabing, okay, nakuha ko. Pagkatapos magtanong, tumangala si Koexi kay Chinyu at sinabing, pwede mo na akong bitawan ngayon, di ba? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nginisyan. Pakawalan mo. Kailan ko sinabing iiwan kita? Nagbago ang mukha ni Koexi. Malamig niyang sinabi, Chinyu, hindi mo ba tutuperin ang iyong pangako? Tumawa si Chinyu.
Tuparin ang pangako ko. Bakit ko tutuparin ang pangako ko sa isang tulad mo? At saka, kung pakakawalan kita, it would go against the harsh words I said before. Hindi ba't hindi rin ito tinutupad ang pangako ko? Ikaw. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Koexi, at sa sobrang galit niya ay namutla ang mukha niya. Mabilis na tumaas ang panloob na chi sa kanyang katawan. Naikuyom niya ang kamao at inihagi sa hola. Ngunit sa sandaling ito, itinaas ni Robust ang kanyang malaking kamay at madaling idiniin ang hola. Ang lahat ng chi energy ni Koexi ay madaling natunaw. Alam mo ba kung bakit kita tinanong kung aling lugar ang may pinakamaraming tao? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Koexi. Parang may narealize siya. Ano? Anong gusto mo? Kulat na sabi ni Koexi. Tumawa si Chinyu, ikaw ang prestihiyosong presidente. Siyempre, karapat-dapat ka ng parusa na tumutugma sa iyong pagkakakilanlan. Pagkatapos sabihin ito, nagmaneho si Chinyu sa Taoism Theory Library. Baka sa galit ang mukha ni Koexi. Galit niyang sinabi, Chinyu, isa kang kasuklam-suklam na tao na hindi tumutupad sa iyong mga salita. Papatayin talaga kita. Hindi pinansin ni Chinyu ang sigaw ni Koexi. He-hummed a tune at nagmamadaling pumunta sa Tawam Theory Library. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa Tawam Theory Library. Bilang ang tanging mapagkukunan ng kapakanang panlipunan ng Jingdu Martial Arts Association, natural itong umakit ng hindi mabilang na mga martial artist. Tulad ng sinabi ni Koexi, mula sa Grandmaster hanggang sa Martial Marquis ay makikita dito. Kahit na ang mga spell dito ay hindi top tier, ang kakayahang matuto ng spells ay isang magandang pagkakataon para sa isang hindi espesyal na tao. Medyo tahimik ang buong library. Ang bawat isa ay may hawak na mga libro ng tahimik na nag-aaral ng mga spells. Sa sandaling ito, nagmumula ang mga ingay mula sa harapan ng silid-aklatan. Nang tumangala sila, nakita nila ang isang binata na may bitbit na hola at pasulong. May isang matandang lalaki sa kulungan. Nang makita ang eksenang ito, sabay-sabay na tumingin ang lahat. Sumigaw ang librarian, sino ka? Anong ginagawa mo? Sumulyap si Chinyu sa kanya at itinuro si Koexi sa hola. Hindi mo ba siya kilala? Paano ko nakilala ang ganyang pulubi? Gumuso ang librarian. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu ang mapatawa. Umalis ka na, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Sigaw ng librarian. Sa sandaling ito, tila may nakakilala kay Chinyu. Ang taong iyon ay si Chinyu. Yung nasa kulungan, si Koexi, ang presidente ng Jingdu Martial Arts Association. Totoo na nahuli si Koexi. Nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang naglabas ng kanilang mga telepono at gustong kunan ng litrato ang eksenang ito. Nang marinig ito, ang mukha ng librarian ay nagbago ng husto at mabilis na umatras. Saglit, tumingin ang lahat sa direksyon ni Chinyu. Sok! Hindi ko akalain na nakulong pala sa kulungan ng marangal na presidente. Ang Koexi na ito ay mukhang medyo nakakaawa. Haha, deserve niya yan. Noong kinulong niya ang iba, naisip ba niya ang nararamdaman ng iba? Napakapuri ni Chinyu. Maaari pa niyang ikulong ang presidente ng Jingdu Martial Arts Association. Nakaharap sa mga tingin ng lahat, ang ekspresyon ni Koexi ay sobrang hindi magandang tingnan. Siya ay naging sentro ng atensyon mula noong siya ay bata pa. Siya ay iginagalang ng lahat ng martial artist, at ang kanyang katayuan ay pambihira. Pero ngayon, nakakulong siya sa hola at parang asong pinagmamasdan. Dahil sa malaking pagkakaibang ito, muntik nang bumagsak si Koexi. Chinyu? Palabasin mo ako. Pwede akong pumayag sa kahit anong gusto mo. Kinagat ni Koexi ang kanyang mga ngipin at sinabi. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Koexi at sinabing, huwag mo akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang mga nakatataas sa iyong asosasyon. Sila yung sumuko sa'yo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa lahat. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, sabi ko na kung hindi palayain ng Jingdu Martial Arts Association si Yan Rozo, papatayin ko ang presidente nila. Tapos na ang oras. Hindi ko pa nakikita si Yan Rozo. Ayon sa kasunduan, gusto kong ipatupad si Koexi sa publiko.
Chinyu, ang lakas ng loob mo. Palayain mo agad ang presidente natin. May biglang sumigaw sa library. Malamig na sumulyap sa kanya si Chinyu, pagkatapos ay kaway ng kanyang kamay, pinagdurog-durog niya ang ulo ng tao. Kung may manggahas na magsalita muli ng walang kaparerekan, papatayin ko silang lahat, malamig na sabi ni Chinyu. Natahimik agad ang eksena. Sa sandaling ito, natanggap ng matandang babae ang live na broadcast. Itong Chinyu, nagngangalit ang matandang babae, at ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi magandang tingnan. Napakaganda ng relasyon niya kay Ko Exie. Bata pa lang sila ay may relasyon na silang dalawa. Ngayong nakita niya si Ko Exie na nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan, paanong hindi siya magagalit? Kaya kinuha ng matandang babae ang kanyang telepono at tumawag. Pumunta ka agad sa Taoism Theory Library at patayin si Chinyu. Malamig na sabi ng matandang babae. Bukod sa matandang babae, nakita rin ng lahat ng malalaking pamilya ang video na ito. Kabanata 678, Paglalantad sa loob na kwento. Itong si Chinyu, gustong patayin si Ko Exie. Nagulat si Yan Sihay nang makita niya ang video. Hehe, ito ang kahusayan ng Jingdo Martial Arts Association. Ito ay talagang katawa-tawa, Hanshu sneered. Itinulak niya ang pinto, inikat ang ulo, at nagmamadaling tinungo ang Taoism Theory Library. Maliban kay Hanshu, marami ring tao ang nagmamadaling pumunta sa library. Tumayo si Chinyu sa itaas ng Taoism Theory Library. Tumingin siya kay Ko Exie na nakakulong sa hola, bakas ng kabaliwan ang bumungad sa kanyang mukha. Chinyu, bitawan mo ako. May bakas ng takot sa mukha ni Ko Exie. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa kanyang dignidad. Walang sinabi si Chinyu. Iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang tansong espada. Ang iskarlote na espada ay nasa kanyang kamay, at ang mga bakas ng layunin ng pagpatay ay kumalat mula sa talam. Hindi maiwasan ni Ko Exie ang manginig nang maramdaman niya ang layuning ito ng pagpatay. Chinyu, kung pakakawalan mo ako, maaari akong umalis sa Jingdo Martial Arts Association. Ungol si Ko Exie. Alam mo, nakasangla lang ako. Wala akong final say sa Jingdo Martial Arts Association. Tinusunod ko lang ang utos ng mga nakatataas sa likod ko. Patawarin mo ako. Pagkasabi niya nun, nagkagulo na. Ano? Si Ko Exie ay walang final say sa Jingdo Martial Arts Association. Sino ang mga nakatataas na sinasabi ni Ko Exie? Kahit si Ko Exie ay isang pawn lang. Anong sekreto ang tinatago ng Jingdo Martial Arts Association? Anong mga tungkulin ang tinatawag na mga nakatataas sa likod ng paglalaro? Sa sandaling iyon, pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Kumagulol si Ko Exie, tama. Isa lang akong sangla. Ang Jingdo Martial Arts Association ay may 8 mas mataas sa likod nito. Kinokontrol nila ang lahat ng mga mapagkukunan. Alam nila kung saan sa Pyro at maging ang buong mundo ay nagtataglay ng masaganang mapagkukunan ng pagtatanim. Tila nabaliw si Ko Exie habang patuloy na sumisigaw, isinara nila ang lahat ng mapagkukunan ng paglilinang, ginagawa tayong linlangan ang ating mga nakatataas at nasasakupan, at pinananatiling madilim ang lahat. Maging ang mga pinuno ng Pyro ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Kung hindi dahil sa pagharang ng Jingdo Martial Arts Association sa mga mapagkukunan ng martial arts, ang paglilinang ng lahat ay hindi magiging napakahirap. Nang marinig ni Chinyu ang mga salitang iyon, hindi napigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Walang alam si Chinyu tungkol sa impormasyong ito. Hindi rin sinabi ni Ko Exie kay Chinyu. Totoo ba ang sinabi mo? Tumingin si Chinyu kay Ko Exie at hindi maiwasang sumimangot. Ngumisi si Ko Exie. Siyempre, totoo, talagang totoo. Noong una ay inakala ni Ko Exie na ang Jingdo Martial Arts Association ay magpapadala ng isang tao na magliligtas sa kanya, kaya itinago niya ito sa kanyang puso. Kahit noong tanungin siya ni Chinyu, hindi niya ito sinabi sa kanya. Ngunit hanggang ngayon, walang sino man mula sa Jingdo Martial Arts Association ang dumating upang iligtas siya. Ito ay naging dahilan upang si Ko Exie ay mawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa kamera ng lahat at sumigaw, "Ay film mo ako, halika, gusto kong sabihin sa iyo ang lahat ng totoo."
Maraming beses nang nagsisinungaling at nililinlang ng Jingdo Martial Arts Association si Pyro, tinatrito ang mga pampublikong mapagkukunan bilang kanilang sarili, at sinasalungat ang kanilang orihinal na intensyon. Gumamit sila ng isang espesyal na paraan upang aisil ang espiritual na enerhiya. Sa sandaling matuklasan nila ito ay magiging kanilang pribadong mapagkukunan. Hindi lang iyon kundi sila din. President ko, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa pintuan. Sa isang sulyap, lumitaw ang isang lalaking may baluktot na ilong sa pasukan ng Taoism Theory Library. Ang lalaking ito ay pandak. Puti ang kilay niya at puno ng kunot ang noo. Gayunpaman, ang kanyang panloob na chi at espiritu ay napakalakas at walang katulad. Walang nang-ahas na huwag pansinin siya. Maliban doon, ang lalaking ito ay may hawak na sandata na tila pana. President ko, hindi mo basta-basta masasabi ang mga ganyang bagay, sabi ng lalaking nakailong na may mahinang ngiti. Kumunot ang noo ni Chinyu at nagtanong, sino ka? Sabi ng matangos na ilong na may mahinang ngiti, ako ay matandang kaibigan ni Pangulong ko. Nandito ako para iligtas siya. Sino ang kaibigan mo? Biglang umungal si Ko Exi. Ang pangalan ng taong ito ay Elzon. Siya ang mastermind ng Jingdo Martial Arts Association. Hindi lang iyon, ngunit si Elzon ay isa ring kriminal na nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Inanunsyo ng Jingdo Martial Arts Association na papatayin nila siya, ngunit pagkatapos ay ginawa nila siyang isa sa kanila. Umul si Ko Exi. Nang sabihin niya ito, nagulat ang lahat. Kinagat ni Ko Exi ang kanyang mga ngipin at sinabing, ito ang kabutihan ng Jingdo Martial Arts Association. Sa ibabaw, pinoprotektahan nila ang mundo ng martial arts, ngunit sa katunayan, pinoprotektahan nilang lahat ang kanilang sariling interes. Bush! Nang biglang umuungal si Ko Exi, biglang bumaril ang isang sinag ng liwanag. Ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Chinyu. Sa halos isang iglap, bumaril ito sa pagitan ng mga kilay ni Ko Exi. Isang parang dugong bulaklak ang biglang namukadkad sa pagitan ng mga kilay ni Ko Exi. Puno ka ng kalokohan. Tinulyapan ni Chinyu si Ko Exi sa kulungan ng aso. Ang divine sense ni Ko Exi ay direktang natangay ng kanyang pag-atake. Anong masamang pamamaraan, malamig na sabi ni Chinyu. Kahit si Chinyu ay hindi papatayin ang divine sense ni Ko Exi sa ganitong paraan. Elzon. Naalala ko na ngayon. Sa sandaling ito, tila may nakakilala kay Elzon. Tulad ng sinabi ni Ko Exi, si Elzon ay isang hindi mapapatawad na kriminal. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nag-claim na sila ang pumatay sa kanya. Elzon. Oo, ang mamamatay tao na baliw na iyon. Hindi lang siya pinarusahan ng Jingdo Martial Arts Association, kinuha pa nila siya sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ito ba ang tinatawag na opisyal ng martial arts world? Taglit, sinusumpa ng lahat ang Jingdo Martial Arts Association. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ni Quadronyo. Tumingin siya kay Elzon sa harapan niya at hindi niya maiwasang mapangiti, mukhang may silbi ka sa Jingdo Martial Arts Association, makakaligtas ka sa kamatayan kahit anong krimen ang ginawa mo. Pero kung walang silbi, hahatulan ka ng kamatayan kahit na medyo walang galang. Naglakas loob ka pa ring i-claim na ikaw ang opisyal ng martial arts world. Anong biro? Tama o mali, ikaw ang baalang magdesisyon, di ba? Pinaikit ni Elzon ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na sa pagkakataong ito ay biglang ibubunyag ni Ko Exi ang lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ng Jingdo Martial Arts Association na malaman ng mga tagalabas ang relasyon sa pagitan niya at ng asosasyon. Huminga ng malalim si Elzon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, dahil ang lahat ng alam mo tungkol dito ngayon, maaari ko lamang patayin kayong lahat. Nang marinig ito, agad na namutla ang lahat sa takot at takot. Ikinaway ni Elzon ang kanyang kamay at direktang hamarang sa daan at sa pinto. Walang makakatakas ngayon, malamig na sabi ni Elzon. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Sa tabi ni Chinyu ay ang dalawang nakamaskara na tagapag-alaga, sina Burly at Robust.
Kahit na ito ay isang pisikal na katawan lamang, si Marshal Marquis ay tiyak na hindi maihahambing dito. Nilaro ni Elzon ang crossbow sa kanyang kamay at ninisyan, ang pagpatay sa iyo ay isang bagay lamang ng pagtataas ng aking kamay. Kabanata 679, Pagdating ni Hanshu. Ang crossbow na iyon ay hindi simple. Ang liwanag na tumama sa glabela ni Koexi ay tila nagmula sa crossbow na ito. Mukhang isang mahiwagang artifact iyon, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Kahit ano pa siya, hanggat nandyan pa sina Burly at Robust, wala siyang magagawa sa akin, malamig na sabi ni Chinyu. Talagang buhay na buhay. Sa sandaling ito, may ibang sumali sa labanan. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na mink coat. Ang lalaking ito ay may matipunong figure at may balba sa kanyang bibig. Siya ay tumingin napakalakas. Hanshu. Ang matandang young master ng pamilyang Han ay personal na dumating. May sumigaw. Nang marinig ang pangalang ito, sumimangot si Chinyu. Hanshu. Kapatid ni Han Meng. Sumasali talaga siya dito. 2 Pit Marshal Marquis. Ito ay halos ang pinakamalakas na puwersang nakatagpo ni Chinyu. Huminga ng malalim si Chinyu. Ito ay hindi na isang bagay ng isang tao. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Chinyu, lahat ng tao sa Taoism Theory Library ay nasangkot. Nais ni Elzon na patayin ang lahat para makamit niya ang kanyang layunin na aisil ang balita. Tumingin si Chinyu sa paligid at nalaman na ang paligid ay tinataka ni Elzon sa pamamagitan ng isang lihim na pamamaraan. Gusto ng ilan na tumakas ngunit nakaharang sila ng harang. Gumisi si Elzon, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Ang espasyong ito ay selyado na. Walang makakatakas. Bago ko kayong lahat patayin, kahit ako ay hindi makalabas, walang pakialam na sabi ni Elzon habang nilalaro ang kanyang crossbow. Nang marinig ito, agad na nataranta ang lahat sa eksena. Tumingin silang lahat kay Chinyu para humingi ng tulong. Si Chinyu sa harap nila ay nakakagulat na naging tagapagligtas nila. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Walang sabi-sabi, agad niyang kinokontrol si Burly na kuyom ng kamao at lumipad pataas. Ang malaking kamao ay agad na bumagsak patungo sa harang sa isang tabi. Agad na bumuhos ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa ilalim ng suntok na ito, agad na lumitaw ang mga siksik na bitek sa hadlang. Agad itong sumabog. Patuloy na maririnig ang kalabog, at ang spatial barrier ay nawala sa isang iglap. Bilisan mo at umalis ka na. Iniwas ni Chinyu ang kanyang tingin sa karamihan at malamig na sinabi. Ang mga taong ito ay natural na hindi palalampasan ang pagkakataong ito, at desperado silang tumakbo upang makatakas. Nang makita ito ni Elzon, hindi niya maiwasang sumimangot. Napakalakas ng puwersa, isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa mukha ni Elzon. Pagkatapos, hinawakan niya ang crossbow sa kanyang kamay at binaril patungo kay Burly. Sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa crossbow. Ang sinag ng liwanag na ito ay nabuo mula sa purong panloob na lakas. Ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Hindi lang nito agad na madudurog ang katawan, ngunit mapapawi pa nito ang divine sense. Hindi nagpanik si Burly. Casual niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang ilaw na iyon. Pagkatapos, bahagya siyang nagpapuwersa gamit ang kanyang kamay at direktang nabasag ang liwanag na ito. Paanong posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elzon. Si Hanshu, na nasa gilid, ay bahagyang ngumuso at nagsabi, mukhang hindi sinabi sa iyo ng iyong Panginoon na iyon ay 2 bangkay mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Noong nabubuhay pa sila, hindi maarok ang kanilang pagtatanim. Sumimangot si Elzon at sinabi sa mahinang boses, mga bangkay. Baka sila ang mga bangkay ng Marshal Saint. Tinatimad na nag-inat si Hanshu at sinabing, more or less. Pagkatapos maging isang Marshal Marquis, ang agwat sa pagitan ng bawat yugto ay lalago at mas malaki. Imposibleng makabawi. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang sinuman sa kasaysayan ang makakatalo sa isang Marshal Saint sa antas ng isang Marshal Marquis. Sa katunayan, wala pang Marshal Marquis ang nang-ahas na pukawin ang isang Marshal Saint. Kung ito ay katawan ng Marshal Saint, talagang hindi ito madaling harapin, bahagyang napasimangot si Elzon.
Sa harap niya, hindi gumawa ng ingay si Chinyu. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Pinalaki niya ang dalawang tao sa kanyang harapan at naikuyom ang kanyang mga kamao. Wala nang masyadong oras si Burly at Robust. Kailangan kong patayin ang 2 taong ito bago ito, malamig na sabi ni Chinyu. Sa pag-iisip nito, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Ginamit niya ang kanyang divine sense para himukin sina Burly at Robust na maglakad patungo kay Elzon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang aksidente ang nangyari. Naramdaman lang ni Chinyu na ang koneksyon sa pagitan niya at ng 2 bangkay ay humihina at humihina. Parang anumang oras ay mawawala na ito. Naku hindi. Napaisip si Chinyu sa kanyang sarili. Talagang natapos ang oras sa oras na ito. Ang koneksyon ay naging mahina at humina. Halos hindi maramdaman ni Chinyu ang koneksyon. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang divine sense para mapanatili ang koneksyon kay Burly. Sa ilalim ng mahusay na pagsisikap ni Chinyu, hindi direktang bumagsak sina Burly at Robust. Phew! Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Sa kalagayan ngayon ni na Burly at Robust, malamang na imposibleng umasa sa kanila para lumaban. Maaari lamang siyang gumamit ng ibang pamamaraan. Iniwas ni Chinyu ang kanyang tingin kina Elzon at Hanshu at pagkatapos ay malamig na sinabi, tama ang iyong hula. 2 talaga silang bangkay. Ngunit ang pagkakaiba lang ay hindi sila ang Martial Saint, kundi ang Mighty Realm. Sila ay kahit na mga pag-iral na nalampasan ang Mighty Realm. Natigilan si Elzon. Bakas ang gulat sa mukha niya. Ang mga bangkay ng Mighty Realm. Paano ito posible? Matagal nang hindi umiral ang Mighty Realm. Malamig na sabi ni Elzon. Tinuya ni Chinyu, talagang ignorante ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige at subukan mong salakayin sila. Ang mga kilay ni Elzon ay mahigpit na nakadikit, at ang kanyang ekspresyon sa mata ay tila medyo magkasalungat. Kahit na hindi naniniwala si Elzon na sila ang mga katawan ng Mighty Realm, hindi pa rin siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Paano kung sila talaga ang mga katawan ng Mighty Realm? Siguradong hindi iyon isang bagay na makakalaban niya. Hindi ako naniniwala. Paano kung sila ang mga katawan ng Mighty Realm? Ang taong kumokontrol dito ay isa lamang Martial Marquis. Nagnganga ang mga ngipin ni Elzon at hinawakan ang crossbow sa kanyang kamay. Ang crossbow ay gumagawa ng isang nakasisilaw na liwanag, at ang nagliliyab na temperatura ay agad na sumabog. Sa susunod na segundo, ang ilaw sa crossbow ay bumaril patungo kay Burly. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumaril mula sa crossbow na parang mga bala. Ilang saglit, walang tigil ang kaluskos, at nakatayo lang si Burly roon nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Ang liwanag na ito, na sapat na para pawiin ang divine sense ng isang Martial Marquis, ay hindi man lang nag-iwan ng puting marka sa katawan ni Burly. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elzon. Hindi niya namamalayan na napaatras siya ng 2 hakbang at pawis na pawis ang kanyang noo. Ang tigas ng katawan. Kahit na ito ay isang Martial Saint, imposibleng hindi mag-iwan ng puting marka. Takot na sabi ni Elzon. Ang 2 katawan na ito. Natatakot ako na sila ay talagang nasa Mighty Realm. Si Elzon ay labis na naguguluhan. May balak pa siyang umatras. Nang makita ito, nagpakawala rin si Chinyu ng bahagyang buntong hininga sa kanyang puso. Hanggat kaya niyang dayin ang tanggang ito, makakaisip siya ng paraan para makatakas. Ano ang dapat ikatakot? Paano kung mayroon silang mga katawan ng Mighty Realm? Sa sandaling ito, si Hanshu, na nasa gilid, ay hindi napigil ang matawa. Sumimangot si Elzon at sinabing, Hanshu, dapat mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang ibig sabihin nitong katawan ng Mighty Realm. Bahagyang bumantong hininga si Hanshu at sinabing, hindi nakakagulat na ang mga mangangalakal na iyon ay hindi gusto ng mga martial artist na katulad ninyo. Mukhang hindi sila masyadong maliwanag. Paano kung ito ay isang katawan ng Mighty Realm? Ang Chinyu na ito ay malinaw na nawala ng kakayahang kontrolin ito. Kung hindi, bakit siya tatayo dito at makipag-usap sa amin ng kalokohan? Hindi ba't mas maginhawang direktang kontrolin ang kanyang katawan at sampelan tayo hanggang sa mamatay? Kabanata 700, ang armas ay bahagi rin ng lakas.
Si Hanshu ay hindi isang purong martial artist. Kinokontrol din niya ang malaking bahagi ng negosyo ng pamilyang Han. Nagresulta ito sa kanyang mas deliberative na pag-iisip kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Hindi siya ganoon kadaling malinlang. Qin Yu, hindi na kailangang magpahangin. Hinimas ni Hanshu ang kanyang mga kamao. Ngumisi siya at sinabing, itong dalawang mighty realm na katawan, hindi ako magiging magalang sa kanila. Naniniwala ako na sa aking mga kamay, maaari silang magpakita ng higit na kapangyarihan. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Ang dalawang bangkay na ito ay hindi dapat mawala. Kung hindi, tiyak na magdadala ito ng gulo. Kaya walang iniisip, direktang ibinalik ni Qin Yu ang dalawang katawan na ito sa spatial magic artifact. Hahaha, nakita mo ba yon? Sabi ni Hanshu na puno ng pangungutya ang mukha. Ngayon ay natauhan na si Elzon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, Beastard, muntik na akong mahulog sa mga panloloko mo. Naging pangit ang ekspresyon ni Qin Yu. Si Hanshu, ang Beastard na ito, ay talagang nagsaset up sa kanya. Kung wala ang tulong ni Burly at Robust, makakalaban lamang ni Qin Yu sina Elzon at Hanshu ng mag-isa. Pareho silang nasa tuktok ng martial marquee, at ang kanilang lakas ay malayo sa Qin Yu. Parehas sila ng mag-asawa mula sa Han Palace noon. Qin Yu, pinatay mo ang presidente ng Jingdo Martial Arts Association. Kailangan mong panagutin ito, winagayway ni Elzon ang crossbow sa kanyang kamay. Ang crossbow na ito ay lubhang kakaiba. Maaari nitong gawing isang napakalakas na lakas ng pag-atake ang malaking halaga ng panloob na lakas. Maaari rin itong palakihin ang lakas nito sa sukdulan. Sa sandaling ito, pinapaandar ni Elzon ang crossbow sa kanyang kamay, at naglalabas ito ng mga sinag ng liwanag. Tila mayroong hindi mabilang na mga sinag ng chi energy na namumuo sa crossbow. Bush! 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 Habang kinuyam ni Elzon ang kanyang kamay, ang mga sinag ng liwanag sa crossbow ay agad na sumabog at sumugod patungo sa Qin Yu sa napakabilis na bilis. Hindi nagtago o umiwas si Qin Yu. Matapos ang isang sigaw, naikuyom niya ang kanyang kamao at hinarap ito ng ulo. Ang dahilan ay walang iba kundi si Qin Yu ay gustong malaman kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng rurok ng martial marquee. Pitik. Ang tatlong sinag ng liwanag ay napunta sa gintong liwanag mula sa katawan ni Qin Yu. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng crossbow ay tumago sa gininto ang liwanag ni Qin Yu at nabasag ang kamao ni Qin Yu. Damaloy ang dugo at mga sirang buto sa kanyang palso. Tumingin si Qin Yu sa kanyang kamao at nginisyan, ang crossbow na ito ay talagang hindi simple. Nakasimangot si Elzon na nasa hindi kalayuan. Ang tatlong sinag ng liwanag na ito ay makakabasag lamang ng palad ni Qin Yu. Sa normal na mga pangyayari, walang sino man ang maaaring umasa sa kanilang pisikal na katawan upang mapaglabanan ang crossbow na ito. Ang pisikal na katawan ng taong ito ay talagang umaayon sa reputasyon nito, ang mga mata ni Hanshu ay napuno ng malakas na espiritu ng pakikipaglaban, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay sumabog. Pareho silang martial marquee ngunit ang kanilang mga paraan sa pag-atake ay ibang-iba. Ang malaking kamao ni Hanshu ay kumikislap na may kakaibang liwanag, at napakalakas na presyon ay nagmamadaling lumabas. Ang pressure na ito ay mas mataas kaysa kay Elzon. Si Qin Yu ay mukhang solemn ngunit higit pa rito ay ang walang hangganang hangarin sa labanan, at kahit isang bakas ng pananabik. Brat, hayaan mong subukan ko itong katawan mo. Kasunod ng galit na dagindong ni Hanshu, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na sumabog. At ang katawan ni Hanshu ay bumaril patungo kay Qin Yu na parang cannonball. Pinunit ng nakakatakot na malakas na hangin ang Taoism Theory Library. Bago dumating ang kamao, ang hangin ng kamao ay naghiwa ng hangin sa kalahati na parang kutsilyo. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at lumitaw ang gininto ang liwanag. Isang mapanirang kapangyarihan ang natipon sa kanyang mga kamao. Ganap na panimulang sagradong kamao. Sa galit na galit ni Qin Yu, sa wakas ay nagbanggaan ang dalawang kamao. Kumalat ang airwave sa lahat ng direksyon kung saan silang dalawa ang sentro.
Sa isang maikling sandali, si Hanshu ay talagang umatras ng 2 hakbang. Sa kabilang dulo, kahit masakit ang kamao ni Chinyu dahil sa pagkabigla, ang kanyang katawan ay nakatayong tuwid na parang 1,000 taong gulang na pine. Tumingin si Hanshu kay Chinyu nang may pagtataka, at isang bakas ng matinding interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang tigas ng katawan. Natatakot ako na walang sino mang nasa ibaba ng martial saint ang maihahambing sa katawan na ito, puri ni Hanshu mula sa kaibuturan ng kanyang puso. No wonder natalo ang pamangkin ko sayo. Ang iyong kakayahan ay talagang higit sa kanya. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, salamat sa iyong papuri, Mr. Han. Alam na alam ko sa puso ko na hindi ito ang iyong tunay na lakas. Hahaha. Hindi napigilan ni Hanshu ang pagtawa. Tama na yan. Ang pisikal na katawan ay bahagi lamang ng iyong lakas. Hindi nito kayang katawinin ang lahat. Sa puntong ito, huminto sandali si Hanshu, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, ngunit kung hahayaan kitang humakbang pasulong, baka hindi kita matalo. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang isang galaw ay sapat na upang subukan ang lakas ng bawat isa. Hayaan mo akong gawin ito, nagkusa si Elzon na gumawa ng hakbang pasulong. Hawak ang crossbow sa kanyang kamay, baka sa mukha niya ang pang-aalipusta. Ang mga komento ni Hanshu kay Chinyu ay malinaw na nagparamdam kay Elzon ng kawalang kasiyahan. Nasa early stage pa lang siya ng martial marquee, deserve ba niya ang ganoong mataas na papuri? Hinawakan ni Elzon ang crossbow sa kanyang kamay. Nagpapalabas ito ng nakakatakot na ningning. Malamig na sinabi ni Chinyu, Elzon, bagamat nasa tuktok ka ng martial marquee, lahat ng lakas mo ay nakasalalay sa crossbow na ito, tama ba? Hindi ito itinago ni Elzon. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, oo, bahagi rin ng lakas ang mga sandata. Malamig na sinabi ni Chinyu, naglakas loob ka bang ibaba ang crossbow na ito at makipaglaban sa akin? Hahaha, nanaginip ka. Sinabi ko na ang mga sandata ay bahagi rin ng lakas. Malamig na tumawa si Elzon. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Chinyu. Bahagyang tumango siya at sinabing, Elzon, kahit na ang crossbow sa iyong kamay ay gawa sa natural na kayamanan at ang iyong diskarte ay napaka-high-end, ngunit, hindi, ito sandata ng martial saint, tama. Gumisi si Elzon at sinabing, halata naman na wala kang alam sa mga armas. Ang tunay na antas ng isang sandata ay ang madilim na asul na langit at ang dilaw na lupa. Ang sandata sa kamay ko ay isang earth rank weapon. Tungkol sa sandata ng martial saint na iyong nabanggit, ito ay isang mahiwagang artifact na pinino ng martial saint at maaaring mag-activate ng isang maliit na butil ng panloob na chi ng martial saint. Kung wala itong panloob na chi ng martial saint, kung gayon ang sandata ng martial saint ay hindi nararapat na banggitin. Hindi ito qualified na ikumpara sa aking crossbow. Tinitingnan ng mapagmataas na tingin ni Elzon, tumango si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko ang loika. So, hindi dumaan ang crossbow mo sa kamay ng martial saint, di ba? Sinabi ni Elzon na may malamig na mukha, kapag naging martial saint ako, natural itong magiging sandata ng martial saint. Bukod dito, ito ay magiging isang nangungunang sandata ng martial saint. Kaya, ang mayroon ka ay hindi ang sandata ng martial saint, nakangiting sabi ni Chinyu. Medyo galit na sinabi ni Elzon, paano kung ito nga? At paano kung hindi? Hanggat kaya kitang patayin. Tahimik na tumango si Chinyu at sinabing, sumasang-ayon ako sa sinabi mo. Ang sandata ay bahagi rin ng lakas. Bago siya matapos magsalita, kinuha ni Chinyu ang pinuno ng prajna. Kumalat ang isang tipak ng internal chi ng martial saint. Ang mga sinag ng liwanag ay namumuo pa sa katawan ng pinuno ng prajna. Prajna ruler. Paano ito nasa iyong mga kamay? Ang ekspresyon ni Elzon ay nagbago ng husto.